Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, Ma'am Franz. Hello, Ma'am Franz. Hello. Magandang gabi, brothers. Ano atin te? Brothers and sisters. Actually, magte-testimony ako kasi actually, Brother Jando, mahihain talaga ako. Pero, siyempre, hindi ko naman pwedeng isarilinin lang yung, yung blessings ni Lord. Gusto ko rin i-share sapagkat, yesterday ba yun, Brother Jando, na may isang caller na tumawag tapos parang na-intimidate sa'yo? Dahil doon kasi napatestimony ako dahil parang, dati rin kasi akong ganun, medyo, alam mo yung brother na hindi niya alam, pag hindi ka pala Katoliko na walang alam, akala mo marami ka ng alam, pero yung pala wala ka talagang alam. Sasabihin mo lang na sagrado Katoliko ka, pero hindi pala. Malabas pala na heretika. Yan. Alam mo, Brother John, natutuwa ako na mag-share kasi itong punto na to, isa sa nagbigay sa akin ng malaking changes sa buhay ko. Thank you sa inyo lahat. Especially kay Father Darwin. You're welcome, te. Actually, Brother John, medyo na-intimidate sa'yo si Brother. Sino ba yung Brother LV? Actually, Brother John, I admit talaga, medyo dati nasusungitan din talaga ako sa'yo. But wala akong ibang sasabihin, no? But bago ako mag-comment kasi, kinilala muna kita Kinilala mo kita. Unang nakilala ko si Father Darwin, parang yung una ko nakilala si Father sa debate ni Ramil Parba. Wala akong alam sa pagiging Katoliko, brother. I'm very ignorant. Wala talaga. Parang nga akong kanina yung testimony, I'm nominal Catholic and at the same time heretics. Kasi parang mas pinapaboring ko pa yung ibang yung mga Protestant. Parang mas pa ako sa kanila, pabor ako sa kanila. Nang makilala ko si Father Darwin na na-enlighten ako. Parang napahiya ako talaga, nasampal ako sa mukha. Tapos, yung punto por punto, although hinad ko siya, sinubscribe ko sa Facebook, sinubscribe ko sa YouTube, but hindi ko naman pinapanood. Hindi ko talaga siya pinapanood. Sinubscribe ko lang kasi gusto ko lang doon. Yung debate ni Father Darwin, akala ko naman continuous yung debate niya doon, dyan sa podcast. But one time, God allowed me some problem na parang hindi ko kaya. Ang daming mga problemang dumating. Tapos, kasama na din yung faith ko, then nandun din ako sa panahon na dami kong problem, nandun ako sa state of mortal sin. Tapos, one time, umiyak ako, Lord. Sabi kay Lord, guide mo ko, Lord. Sinong pwede kong makausap? Sino yung pwede kong kausapin bukod sa inyo? Kasi, your spirit, di ka naman magsasalita. Sabi ko, umiyak talaga ako sa kanya. Hindi ka naman magsasalita But send me people na pwedeng magsalita sa akin in your behalf. And then minsan, nakita ko kita, Brother John, doon na parang nakikipagtala kayo. So, nakinig ako one time. Kasi ito na pala yung punto por punto. So, yung mga tanungan portion.
And I'm glad kasi nandun lahat ng tanong ko sinagot niya. Nandito lahat sa punto por punto sinagot niya. About sa mortal sin, sa Brother Angel, dahil natutunan kay Brother Angel, Brother John Ray, daming mga sagot na nagtalaga namang nagbigay sa akin ng kaninang answer ko, God, Lord, this is your answer. Thank you talaga kasi hindi ka pala nagpabaya, hindi mo ako pinabayaan. Since then on, kinilala ko kayo lahat, lalo na si Brother John na laging pagalit. Akala ko galit talaga, pero nung kilala ko siya, dati ka palang SPA. So since then on, hindi na ako naging heretic kasi I started to love yung testimony mo, brother. Ang ganda. Yes. Natuwa ako doon. At na-inspired talaga ako. Kaya ang masasabi ko doon sa mga nag-brother na na-intimidate sa'yo, please, kilalanin niyo muna po yung ating mga Catholic faith defender. Bago po tayo mag-husga, no? Kasi may mga, di natin alam yung palang mga taong kinakalaban natin mas maigting ang pananampalataya at pagtatanggol sa ating simbahan. Grabe. Sobrang ang dami kong natutunan sa inyo. At sobra ako talagang nagagalak ang puso ko. Blessings will come. And isa pa to si Brother Mr. Kiers Catholic. Ang dami rin natutunan si Brother din. Sobra. Lalo na kay Brother Wendell, thank you so much. Dahil natutunan ko ang pag-pray ng rosary. Thank you, Brother Wendell. Kasi sabi niya, doon ko natutunan na, sabi niya, the rosary as a short life story of Jesus. Sabi ko talaga, kasi sabi ko ng mga Protestant, paulit-ulit na prayer yan eh. So sabi ko, nang nag-research ako, kung tinignan ko may mga Bible verses. Alam mo, Brother Jando, na alam mo ba na pumasok ako ng born again Christian teaching online dahil lang gusto kong i-search Lord. Kasi mas feeling ko kasi yung mga Protestant mas magagaling sabi ko, mas magagaling sila. Pero one time nasasaktan ako pag parang napapansin ko, parang kakaiba naman yung turo nila, ibang-iba sa turo namin. Although medyo heretic ako dati, brother, kasi iba nga paring naiinis ako, ayoko yung mga paring yung mga namimersonal sa homily. Basta hindi ako mahilig. Hindi ako namumpisal kasi hindi ko naman nga talaga sila kilala. Pero one time nang makilala ko itong born again na friend ko na actually naka-graduate ako dun, bro. At sobrang kasalanan pala yun ang sinabi ng Brother Angel at Brother John Ray na pala yun. Ewan ko anong scene yun, bro. Kasi yun. Tinatag ko pa, dinala ko pa yung mga office mates ko and the 3 students para lang matuto kay God. Kasi ako mga sabi ko na, yun pala, dadalhin niya ako sa punto. Actually, Brother Jodo, bago ako makarating dito sa punto, dumaan muna ako ng born again Kaya nung mapanood ko yung mga sinasabi ni Father Darwin, okay lang makinig sa Protestant. Pakinggan niya din kami. At ayun, nung mapakinggan ko yung Protestant, yung mga ng born again, parang nasasaktan ako na parang natakwil ko yung faith. Nag-graduate ako doon. Ako lang naka-graduate sa lahat. Yung iba nag-back out ako lang. Pero nasasaktan pa na ako kasi parang may kulang. Sobrang ang laki ng kulang. Sabi ko kay Lord, kung hindi ito totoo, matatapos to agad. Ganoon din naman pala yung prayer ng born again. Kasi alam mo ba yung born again na nagtuturo sa akin? Dating Catholic. Dati siyang Catholic. So, yun din ang pray niya. Pag hindi ito nag-succeed, ibig sabihin, kailangan, hindi tama. Sabi ko. And true enough, na-stop. Na-stop yun. At nakilala ko ang punto-punto. Dito na yun, nung ako umiiyak na, nagkakaproblema na ako, dito ko na nakilala kayo. At sobra ko nakilala yung totoong punto dahil may isang babae nagtanong, sabi niya, about spiritual dryness. Doon kita nakilala, Brother John Doe, sila Brother John Ray, paano na buong punto. Masaya kasi may mga nagtatanggol na simbahan pala. Akala ko wala. Akala ko ako pala yung prodigal pala ako sa lahat. Kaya sabi ko,
Lord, sorry sa mga pagkukulang ko. And this is the answered prayer. At isa sa pinakamagandang testimony ko yung talagang sa rosary. Kasi sabi ni Brother Wendell, life story of Jesus yun. One time nasunog tong yung squatter namin. Squatter dito sa amin. Talagang kami na lang yung huling di pala nakabababa. At nasa 5th floor kami. So masusuffocate kami ng Kami na lang pala hindi nakakababa. Alam niyo ba yung unang-unang nabanggit ko nung ng halos matabunan na ako ng usok sa baba kasi yung usok pumapasok na sa loob ng building, although mataas yung building yun, yung usok mas mataas pa sa building. Kasunod yung aming gilid. So, unang pumasok sa akin, yung Mama Mary, I pray, continuous praying, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, bumaba ako ng hagdanan. Grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa gamit ko, I don't care. Basta ligtas ang buhay namin. Since then on, nag-research ako about Holy Rosary. Then si Father Darwin, grabe ang pagka-inlove niya sa Rosary. Kaya lalo akong na-inlove din sa Rosary. Ang dami kong natutunan. At ngayon, araw-araw na ako nag-Rosary because of Mama Mary. Ginaid niya ako. Dahil sa kagustuhan ko makilala siya, ginabayan niya ako. Kagustuhan ko na makilala ang kanyang anak ng buong buo. Yun, ginabayan niya ako. Binigyan niya pa ako ng buhay, second chance, para makilala pa siya. And thank you talaga sa Holy Rosary. And ngayon, araw-araw na ako nag-rosary. And isa pa yung mga sacramentals. Sobra ako na-amaze, lalo na pag napapanood ko yung mga testimony ni Father Darwin sa kanyang exorcism. Sobrang nabibilib ako. Lord, sabi ko, buhay pa pala yung continuation pala ng apostles, buhay na buhay pa rin. At sobra akong na-amaze. At ngayon, sobrang devout Catholic na ako. I love to pray. I love to go to Adoration Chapel. Once a month na ako nag-confess. Na dati wala po akong confession talaga. Huling confession ko yung first confession ko ng elementary. Punong-puno po talaga ako ng kasalanan. And nung time na yun, I give up everything. Kaya nga nagtanong ako kay Father Darwin one time na okay lang ba wag mag-asawa? Kasi sabi ko, gusto ko yun yung penance ko kay Lord. At humingi ako ng sign. So Father Darwin, pangatlong sign ko yung hingi kay Father Darwin, ay na-answered na rin ni Lord. Dahil gusto kong mag-serve sa kanya. At natutuwa talaga ako dahil sa punto-punto lagi ako sumasabay-bay. Kahit hindi ako nagtatanong kasi lahat naman nasasagot dahil sa tanong din ng iba. Gusto ko talaga, I'm very grateful talaga sa punto-punto kaya sa mga nanonood. Actually, I shared it already to my family. And sana dumami pa. Ang dami kong natutunan, lalo na sa channel nyo. Kay Backbusters, thank you. Brother Dance, Mr. Kiss Catholic. Tapos kay Brother Angel, Brother Junri, Kaabag. Ang gagaling niya, grabe. Blessed na blessed talaga kayo ni Lord na wisdom. At ayun, sana maging isa rin akong Catholic faith defender. At isa pa sa testimony ko about dun sa mga tinuro nyo, about tinuturo ni Father Darwin na all priests are healers. Diba? Sobra akong... Ngayon, alam mo bang love na love ko ng lahat ng priest? Hindi na ako hater talaga ng priest. Yeah, love ko. Tuwing magsisimba ako, I adore God talaga. I really adore. Pati yung mga priest, grabe. Grabe saludo ko na sa kanila. Sabi ko, sorry po. Sorry po talaga. Sorry talaga ako kay Lord. Dahil sa mga ignorance talaga is very dangerous. Kaya mga kapatid kong Katoliko, please, seek first the kingdom of God and our church. It's so beautiful talaga. At isa pa, Brother John, alam mo ba yung may pinsan ako na may cancer sa ovary. Ganon? Naalala ko yes. Actually, si Father Darwin kasi sabi niya, sabi niyo kasi lagi, kailangan mag-confessal, and ganyan, mag-confessal, mag-take ng communion. Ano na siya, parang wala na siyang buhay. Ito yung lapag na siya talaga. Ang masaya lang doon, yung nakapagbahagi ka sa kanya ng Word of God. Kinakausap siya kahit naghihina na siya. Tapos sabi ko, Monday yun bro. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa asawa niya, punta ka kay Father. Punta mo si
si Father kasi sobrang laki na ng tiwala ko sa mga priest. Punta kay Father, magpa-anointing of the sick yung asawa mo. Sabi ko, kasal ka ba? Kasal ba kayo? Kasi natutunan ko talaga kay Brother Angel, kasal, napaka-importante. Sabi niya, hindi. Sabi ko, oh my God, paano gagawin ito? Hindi pa si kasal. Paano pa siya masisave? Makakasal pa kaya sila? Basta bahala na. Sabi ko, go to the priest. Sabi ko, go to the priest. Sabi ko, pag-parenting of the sick siya, sabihin niyo lahat ng mga problema niyo, kasalanan niyo, pumunta ka ba sa albularyo? Oo daw, kasi huli daw niyo doon din na yung albularyo ng kanyang asawa. Sabi ko, sabihin niyo lahat ng mga na-experience niyo, parang awa mo na, sabi ko. Talaga kasi naawa na po kasi ako sa pinsan ko. Kasi wala na daw pong asa. Kasi ano na po yung stage 4, cancer na, ovarian cancer. Sabi ko, pupuntahan mo yung, kasi Father, at sumunod man siya, brother. Tapos pagbalik niya, and numusta ko, pumunta ba kayo Father? Opo, na bigyan na siya po ng anointing of the sick. Anong ginawa ni Father? Napasawad ba kayo sa kasalanan niyo? Sinabi ko yung sinabi mo lahat, di kami kasal, kaya kinasal kami. Sabi niya, kinasal kami ni Father, tapos kinumpil. Nagkumpisal kami, saka nagkumiyonyon. Alam mo, brother, sobrang galak ng puso ko. Sa isang araw, ang dami nilang sacraments na natanggap. At na-bless pa sila. At kinaumagahan ang kuya ko, sabi ng kuya ko, ang ate mo medyo namumula na, hindi na siya purple. Kasi dati purple siya. Ngayon, na siya, mamumula na siya. Masaya na siya, nakakapagsalita na siya. Pero kahit ganun pa man, hindi man nabuhay ang ate ko, kinalingguhan, namatay siya. At least nagpasalamat ako, natanggap niya ang Panginoong Hesus bago siya namatay. At sabi ng kuya ko, napakaaliwalas ng mukha niya. Unlike before na purple na siya. As in, wala na siyang buhay. Hindi na siya nakakapagsalita. At least nakapagsalita pa siya. Hindi man siya namatay, natutuwa ako at least na-i-offer ko siya kay Lord. Humingi siya ng yung sacraments na napakahalaga. Ay, yun ang gusto ni Lord, yun ang will niya. Usapin yung pinsan mo, hindi mo po kami nag-uusap, bro. Hindi mo kami nag-uusap noon. Hindi ko alam, bigla lang po sumagi sa isip ko na kumustahin. Kasi yung pinsan niya, yung anak niya, nagpo-post. Ayun, kinumusta ko. Gusto ko talaga binabahagi yung salita ni Lord. So, mula nung matuto ako dito sa program to. At lagi ako nagdadasal na makapag-evangelize din ako. At yun, natutuwa talaga ako na matay siya na payapa. Yung asawa niya, nakasal din sila. Ayun. At ang masasabi ko lang sa lahat, saka yung brother, yung holy and exercise all, ang paa ko nahulugan ng bakal. So, namaga at nagkaroon ng pasa. Ayun. Inilip ko lang ng holy and exercise oil. And grabe si Lord, napakabuti talaga niya. Ayun, dati pag nagpapasa ako, umabot ng 2 linggo bago yan mawala. Saka yung bukol niya, nawala agad after 4 days. Praise the Lord talaga, grabe. Sobrang na-amaze sa turo ninyo dahil ginamit kayong instrument of the Lord to answer my prayers. Kaya sa lahat ng kapwa Katoliko, please, matuto tayo at share natin itong ating maliit na programa, pero lalaki din ito in the future. And thank you sa inyo lahat, Brother Jando, Brother Angel, Brother Hindi, ang dami natutunan talaga sa inyo, full of wisdom kayo. Lalo higit kay Father Darwin, so love na love ko si Father Darwin talaga. Tapos, si Brother Wendell, Brother Dance, Blasters, Brother Romel, Brother Tata, at Brother Aljan. Natutuwa po ako sa inyo lahat. And thank you. Pagpalain pa po kayo ng Diyos. Maging matatag pa po sana kayo kahit ang dami yung hinaharap ng mga kritiko at part mo po talaga yun ng plan ni Lord. Yung hindi naman talaga lahat mabibis natin. At talagang servant talaga kayo ni Lord. Kasi kung lahat pro sa inyo, wala na. Diba? Kung may against talagang normal yan. Kung may kritiko, normal yan. Tatatag talaga tayo ng Panginoon. Thank you so much. At yun lang ang masasabi ko sa aking testimony ngayon. Thank you, Lord. Hiningi ko to, nabigyan niya akong lakas ng loob na magsalita. Pinag-pray ko to sa Kanya na makapagsalita ako.
And thank you sa lahat sa inyo, lalo sa Brother Jando. Ang dami ko natutunan sa iyo. Grabe yung pananampalataya at pagtatanggol sa ating simbahan. Okay. Salamat din. Brajando, salamat Thank din you po. God bless you all. Salamat din po, sister, kay nang bukad gid among atay. Ha? Bisaya ano lagi, sister? Bisaya parang idioms baga. Bisaya term na na bukad ang atay means nakakataba ng Pinaligaya puso. mo kami. Ayun. Ano po? Nakakataba ng puso yung 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 parang nakakataba ng puso. Medyo hina Ayan, po kasi ganun. yung akin. bukad ang atay sa amin sa Bisaya. Bukad ang atay means nakakataba ng puso. Ang layo atay tapos Opo. biglang naging puso. Thank you sa Sobrang iyo, pong Ate masaya Franz. talaga ako sa team nyo. Team Maria talaga, Team Maria with a humble heart. Lalo kay Father Darwin. Thank you, Father Darwin. At ang nag-imbento ng Team Maria si Jesse Brother Jesse. Becerra. Team Maria, Team Dragon yun nasa Revelation Team babae, Team Dragon. Then Brajando, may paklaro mo na tayo kay Bro Wendell, bro, kasi may kapatid tayo nalito. Kasi sabi doon ng pari kanina, sabi niya, Bro Wendell, sabi niya, Bro John Ray, sabi kanina sa simbahan, buong November daw, hindi lang hanggang November 8. Pwede pa-clarify kay Bro Wendell? Bro Wendell? Yes, sa doktrina ng Simbahang Katoliko sa ating aral hanggang November 8. Pero wala namang di naman violation sa simbahan kung buong November talaga magbisita ka kahit hindi November. Tsaka ito pa, Bro Wendell, kay Sister Mama Este, saan po ibabasbas ang holy water kung walang loved one na nakalibing sa binibisitang cemetery? Pakitanong po kay Bro Wendell. Salamat. Pwede sa Malaking Cross, Bro John Ray. Okay, sa Malaking Cross, okay. Yun, no? At yung mga madadali lang muna. Tanong, 8 cemetery po ba ang puntahan or isang cemetery na 8 beses salamat po? Kahit sa isang sementeryo pabalik-balik. Pero Okay. kung makapunta ka sa ibang sementeryo, okay na yun. Okay, Brajando? Okay, thank you, Ate Franz. Okay. Thank you sa inyong lahat. God bless you. God bless you din. Okay. Maraming salamat, kapatid, sa napakagandang testimony mo, Rodeo et Ecclesia. Okay, sabi naman dito ni Danielo Pelayo, Brojando, paano at saan na page mag-deliverance sa sarili at family? Please send. I-search mo lang sa Facebook, Family Deliverance Tutorial. Search mo sa Facebook, Family Deliverance Tutorial. Okay, sabi ni Ate Salman, Bro JD ka ng balay na og mag-selfie tapos na ay white lady sa luyo nimo. Unsa na nga balay naanay gapuyo? Ay, may white lady sa likod mo, natural. Meron ng meron ng infestation na yan. Pag merong infestation, ang gagawin natin dyan, ipa-deliverance ang lugar. Ipa-deliverance sa parish priest, sa exorcist, o sa bishop, kung available si bishop. Ayun. So, ano pa rito? Freddy Gipaya, tanong lang po, pwede po bang mag-contaminated ang isang taong nakatungtong sa bahay na may padugo? Salamat po. Brother Wendell, pwede ba daw makontaminate ang isang taong nakatungtong sa bahay na pinaduguan? Okay. Kung ang naturang tao ay wala sa tatlo, yung kailangan talaga para protected. Ano ba yung tatlong yon? Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Siguradong makontaminado talaga dahil nasa area ka ng infested area.
At dahil nasa area ng infestation, alam natin yung mga fallen angels ay very territorial in nature. Protected lang tayo sa grasya ng Diyos kung nandun ang tatlo. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Okay, may tanong pa rito from Vivel G. Pwede po bang magdasal o magpunta kahit hindi Catholic cemetery? Brother Wendell? Pwede naman. Dahil kahit ng ating mga kapatid na yumao sa iba't ibang pananampalataya, kasali naman sila sa ating panalangin. At lalo na pag November ito, inanyayahan naman tayo sa simbahan na ipanalangin natin ang ating mga kapatid na yumao, lalo na yung wala nang nag-alala sa kanila. Isa na yung mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Okay, sabi naman ito ni Lot Elias, magtanong po ako, Brother Jando, ito ang tanong ko, kung magpapausok ka sa loob ng bahay ng insenso, yung pinapausok sa simbahan sa altar, okay lang ba yun? Aba, okay. Okay. No? Very okay. DSS Heart, Taylor Delphine, bakit po may time masaya mag-pray, may time naman na nauobliga ka na lang mag-pray, may time naman katamad mag-pray? Ala. Brother Tata, paano daw? Brother Wendell. Dahil nandito tayo sa tinatawag na field of spiritual warfare. At alam naman natin na sa spiritual na digmaan ay merong ordinary and extraordinary demonic attacks na pwedeng gagamitin ng demonyo. At isa sa mga taktika ng demonyo na tayo'y target na para gigibain niya, una, tanggalin niya sa ating damdamin yung gusto nating yung sarap na manalangin. Tanggalin niya yan. Gusto niyang i-erase. Ayon kay Saint Don Bosco, kung naramdaman mo na wala kang gana na magdasal, yun ang palatandaan na target ka na ng demonyo. Bakit? Dahil sa spiritual war, ulitin natin, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Okay, may tanong pa rito, Brother Wendell, na hindi ko alam kung paano sagutin. Yung simala ba daw, Brother Wendell, ay occultism ba daw? Di tayo magkapag-desisyon na occultism ang simala, no? Si Monsignor Fred Krekembik, may pagkakataon na yung area ay deliverance niya yon. Yung area sa simala. So kung maalala ninyo, may kumakalat na video tungkol sa demonic possession na nangyari sa naturang area. During sa gathering namin sa Philippine Association of Catholic Exorcists, together with the lay collaborators na ginanap sa Cebu, tinanong si Monsignor Quintanar, ang head mismo ng exorcist diyan sa Archdiocese of Cebu tungkol diyan. So matawag lang natin kung merong mga occult, lalo na kung yung mga oil na ipinagbibinta sa labas, mga blessed oil ba kaya yan? Simony na yan, no? Mag-ingat sa mga oil dahil ang daming mga binibinta diyan sa labas. At napansin ko din nang nagpunta ako diyan sa area, merong 7 angels na malaki, no? Malaking estatwa ng 7 angels. Pero tandaan natin sa simbahang Katoliko, 3 lang na archangels ang kinikilala natin at yon ay ipinagdiwang natin. Rogendo?
Okay. Bro Jando, Yes, Brother John Ray, ikaw naman. yes, basahin ko lang dito yung parang ano to, parang testimony niya, bro. Pero dinaan lang niya sa message dito sa akin, no, kay Noel Trasuna, no, brother, taga nandito din siya sa South Korea pala. Sabi niya, "Good evening, watching from South Korea." Yeah, so saan ka dito, brother? Sabi niya, "Since January ko lang natuklasan ang punto por punto na to. Ang dami kong natutunan. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako natutong mag-rosary." Wow! Bukad na naman ang atay ni Jando. Ayun lang, Bro Jando. Sa'yo naman. Sa iyo naman, Bro Jando. Marami din dito. Pero sige, sa'yo muna dyan. Okay, meron Pwede po. po ba kasingit? Sige, Ate Edna, go ahead. Okay, meron po kasing nagme-message sa Faith and Morals na about kay Father Richie. Alam ko gumawa na si Brother Jun rin ito ng rebuttal or explanation. Also nakita ko din sa page ng sa channel ng Punto por Punto yung mga una pang video. Sabi nga yun ang ni-reply ko sa kanya. Ang sabi naman niya, ano daw po na bang balita dyan kasi nakakabahala kasi ginagamit ng ibang sekta yung mga yung sinabi niya. Yun po daw. Okay, Brad Tata, may alam ka ng Brad Tata kay Father Richie, Brad Tata, kung ano, kumusta na ba yon? Paring Katoliko ba yon? Na-disiplina ba yon? Ano nangyari sa kanya? Papa Wendell? Bro Jendo. Oh. May kaibigan akong canon lawyer nasa Roma ngayon, Pilipino, na kasapi sa kanyang congregation, no? Dahil ang congregation niyan ay Franciscan order. Tinanong ko tungkol sa kay Father Richie dahil kahit ngayon sociable niya, minsan ibang kulay, no? Hindi sang-ayon sa liturgy. Sabi ng canon lawyer na isinailalim umano yon sa kanilang discipline sa kanilang superior. Ayun, na-disiplina pala. May tanong si Jet dito. Pwede na po bang ikasal ang LGBT sa simbahang Katoliko? Nakita ko kasi sa vlog niya, nangyari po sa Tagkawayan, Quezon. Brother Angel? ibang ano yon, ibang Catholic yon, ibang pari po yon, hindi under na Roman Catholic Church. Even sa mga malalaking istasyon na kilala sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, di ba pinakita sila na kinasal yung dalawang babae nga na nakasuot pampari daw. Talagang inano siya, IBS ba yan o GMA, no? Pero pinaliwanag mismo ng mga newscaster na hindi yun valid, no? So yung pari yon, pari-parian lang yon, nagtayo siya na sariling ang Catholic Church, yung sulpot na Catholic Church, and then kumuha siya ng lisensya, no? Nagkakasal siya ngayon, pero yung mga iba niyang kasal hindi po valid sa gobyerno, kapatid, lalong-lalo na sa simbahan. So hindi po valid yun, kapatid, kailanman hindi papayagan ng simbahan yan. Salamat po. Ayan, Jet ha. Hindi kailanman papayagan ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage. Sabi naman ni Meg Silva. Bro Jando, may tanong ako. Paano kung may work ka tapos malayo yung Catholic cementerio? Ano dapat gawin? Angel? Kung talagang depende yan, kung gusto mo naman kahit malayo, nakita mo yun, bumabiyahe yung mga sa atin dyan sa probinsya pa, lalayo, no? Pumupunta pa rin sila. Pero yung sabi mo, kung may work ka naman, talagang hindi ka pa pinapayagan. But alam ko dyan sa Pilipinas, di ba, holiday yun? So, syempre, iba naman sitwasyon yun, no? If you cannot do anything, sabi nga, talagang hindi mo magagawa, you can always pray for them naman sa bahay po, no? Ang prayer for the soul, tandaan po natin, no? Magagawa natin yan everyday, no? Special intention sa mga kahit even in the rosary. Tapos pwede rin
ialay yung prayer ng mga yumao natin sa misa. Marami pong paraan, kapatid, no? But make sure lang na, yun nga, no? Mas maganda talaga kung madalaw niyo sila sa puntod. Pero kung hindi talaga pwede, you can always pray for them. Special intention po natin sa rosary o kahit sa mga personal prayer natin everyday, kapatid. Bro Jando. Yes. Yes bro, si ano pala yung nag-message na ganina, yung na-meet ko ganina sa Hewadong, no, Catholic Church sa Seoul, si Korean fashion trend pala. Ito sabi niya, nice to meet you Ganiha Church bro at kaabag sa simbahan. Yan sister, nice to meet you din. Sorry kanina kung hindi na ako nakapakuwang pa-picture sa inyo dahil nagmamadali din kami kaganina sister, no. Baka na offend ka na sinabi nung kasamaan mo kasi na picture mo na pero na-scared na ako. Medyo nagmamadali pa kami kanina sister. Pasensya na po, no. But by the way, nagpapasalamat po ako sa iyo na meron parang katulad mo na nasa South Korea na araw-araw din nanonood ng punto por punto. Sana dumami kayo sister. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa punto por punto. At may tanong pa dito bro Jando. Okay lang ba bro? Maganda yun bro, meet kayo uli. Sabi dito, yun po bang simenteryo at oswari pareho? Di ba? Oswari, puntod yun, di ba bro Angel? Kasi nasa oswari na po ang mga patay namin. Nagtatanong lang po, salamat po bro Wendell? Oswari. Puntod. Ay, pwede kahit saan naman. Basta magbisita, gamitin yung formula o prayer. So, ewan ko kung meron na bang copy si Sis Helda, pero yung formula o prayer na pwedeng gamitin, dalawang klase yun. Kay Father, yung na-post ni Father Nonet Legaspi, nasa Facebook ko, yung sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism, medyo mahaba-haba yon. Maikli yung kay Father Nonet Legaspi, pero yon ang pwedeng gamitin natin sa pagbisita natin. Maraming salamat. Brother John Ray, nakapost po yun sa Babyface. Okay. Yung follow-up lang dun sa kay Sis Megba na tanong, yun po ata yung sinasabi na 8 days pupunta ka sa sementeryo, tapos may work, ano daw pong pwedeng gawin kung sakali naman nga ay may work malayo ang sementeryo para ma-gain yung indulgences na yun. Inahiyahan tayo sa simbahan na magnobina sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay, ito naman tayo ngayon. Tsaka Bojando, wait lang Bojando. Sige. Kasi kanina pa ito Bojando, sa daming nag-message Bojando, nagtanong Bojando, inaano-ano ko, taas, baba, ito, kanina pa to hindi ko pa napatagot ko kay Bro Angel to. Galing kay Brother Wigberto Cordes. Bawal po ba mangumpisal yung kasal sa kasalan ng bayan, lalo po patay na ang aking asawa, di na po makapagpakasal? Bro Angel, naunawaan mo ba yung tanong Bro Angel? Patay na yung asawa, paano makapagpakasal sa kasal ng bayan? Sabi niya, bawal po ba mangumpisal yung kasal sa kasalan ng bayan? So, nakasal sila sa kasalan ng bayan, pero nagtanong siya kung bawal ba mangumpisal. Lalo po, patay na ang aking asawa, di na po makapagpakasal. Kasalan ng bayan po, tandaan po natin, pari po yan, legal po yan, valid yan sa simbahan, no? So, of course, pwede magkumpisal. Angel, yes, brother. Baka ang tinutukoy niyang kasalan ng bayan, yung sa mayor. mga nangyaring kasalang bayan ng mga mayor. Meron din yan eh. Civil pa rin, hindi po pwede yun. That's not a sacrament. So, sacraments of matrimony instituted by Christ, hindi po pwede yun, kapatid. Basta civil is a civil. Kasi meron din past wedding ng mga pari din, no, 'di ba? So, pero kung mayor 'yan ng kasalang bayan, iba po 'yun. Wala rin po 'yun. Invalid po sa Diyos 'yun at sa church, kapatid, no? So, doon yung magmumula yung ngayon namatay na si husband po or sino ba?
ikumpisal nyo na lang po yun, yung pagpapakasal nyo sa ano, dahil lalo na nagsama kayo noon, you're not really married, no? So mayroon pa rin kayong ang tinatawag na fornication na kasalanan na mortal sin. So ikumpisal nyo po yung kapatid, yung mga nangyaring civil marriage, bawal po yun, kapatid. Siguro ganito na lang, Bro Angel, no, advice natin kasi di rin klaro ang tanong kung sa kasalang bayan ba siya sa pare o kasalang bayan sa mayor. So ganito, kapatid, kung sa kasalang bayan ka na ikasal, na pari nang nagkasal, okay lang po kayo mangumpisal, okay po kayo mag-receive ng kalawat kung hindi kayo nagkaroon ng mortal sin after niyong makasal. At nung sinabi mo, namatay ng asawa mo, so hindi na pwede pakasal, pwede po magpakasal kapag namatay na ang asawa. Tama ba, Bro Angel? Yes, Bro Angel, ossuary tsaka cemetery, anong pagkakaiba nun? Okay, yung ossuary kasi lalagyan lang ng buto. So yung cemetery is completely different. Mas mas malaki, malawak. Nandun yung buong Pero minsan may ossuary na kukunin yung buto, ilalagay sa cemetery. Pero ano ba pagkakapareho nun? Ang pagkakapareho nun, nandun yung remain. Pero hindi pwedeng tawagin cemetery yung ossuary, kapatid. Iba yun. Hindi sa cemetery, pero nandun yung nakalagak yung buto. Yung buto lang, no? So pwede kang doon. Ano pagkakapareho nun? Parehong nakalagak yung mga yumao natin. Pero yung pangalan hindi pwedeng magkapareho, hindi mo siya pwedeng tawagin sementeryo, kapatid. Iba po yung sementeryo, kapatid. Yan. Tas ito pa isa dito, para kay Bro Wendell to, taling kay Tal Niong. Iba yung pangalan nga, Tal Niong, parang Thailander. Posible po ba aware sa nangyayari ang isang possess during deliverance? Dahil huluna po namin na ikwento niya na gusto daw lumipat nung nasa kanya, nung nasa kanya sa isa sa mga present during the deliverance. Ulitin ko, Bro Wendell, posible po ba aware sa nangyayari ang isang possess during deliverance dahil yung lula po namin na ikwento daw niya na gusto daw lumipat nung nasa kanya. Okay. So yung lula yata niya ang dinideliverance. Tapos sabi na ikwento daw ng lula niya, Bro Wendell, na gusto daw lumipat nung nasa kanya, ibig sabihin yung masamang espiritu, sa isa sa mga present during the deliverance, Bro Wendell? Okay, pwede ba? Pwede kung ang sitwasyon ay hindi total takeover, no? Yung total takeover, ibig sabihin ang fallen angels na ang nag-take over sa katawan, natulog ang kaluluwa kaya hindi aware. Pero yung partial takeover, pwede. Alam nila na pumasok na, may mga kaso kami na sasabihin ng demoniac bago siya mag total takeover, dadaan siya ng partial takeover. At sasabihin niya, hawakan niyo ako, nandito na naman. At total takeover na naman. No? So, pwede yan na mangyari kung ang sitwasyon ay partial takeover lang. Maraming salamat, Bro Wendell. So, Bro Jando, ikaw na bahala. Alas 11:04 na, Bro Jando. Ang dami pang tanong, Bro Jando. Yun nga. Meron pa dito. Kay Brother Wendell ito. From Lolet Elias, sabi niya, tanong ko ulit, Bro Jando, kasi ako may prayer na nabili para sa pitong guardian angel. Ito sila, Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Uriel, Saint Shealtiel, Saint Judiel, Saint Barakiel, at dinadasalan ko yan kasi nakasulat sila ay guardian angel Lunes hanggang Sabado. Paano yun? Ba't may prayer yung iba kung hindi pala kasali? 7 sila, Saint Michael Sunday na guardian angel. Brother Wendell, mukha ikaw lang makasagot na, Brother Wendell. So, eto, kapatid, no? Sino po ba ang ipinagdiwang natin na archangel maliban sa October to na guardian angels? Ang ipinagdiwang natin sa buong simbahan sa Universal Church ay kapistahan ni Saint Michael, Saint Gabriel, Raphael,
and Gabriel. Yun lang tatlo. Makita mo ba sa liturgical calendar natin na yung Oriel na yan ay pinagdiwang ng simbahan, yung Saniel na yan at iba pa, pinagdiwang ang kanilang pista? Hindi. Yun po'y apocryphal angels. Pero, Kaya, pero ang tanong ba, Wendell, ang tanong dito, bakit daw meron daw binibenta na dasal na kumpleto sila ito. Binibenta na dasal? O sabi niya rito, ulitin na, tanong ako ulit, Bro Jando, kasi ako may prayer na nabili. O di nabili, binibenta. O di, huwag mong makipagkita kasi exorcist. Dahil yung exorcist ang may alam tungkol dyan. Huwag mong gamitin yun. Totoo, nakapasok ako ng isang Catholic bookstore. Nakita ko talaga yung mga angels na yan na binibintan ako. At may nakita pa ako sa Catholic bookstore na may Buddha. Oh, sari-sari na. Buddha na ginawang alkansya. So, huwag niyo bilhin yon dahil bawal yun talaga sa simbahang Katoliko. Meron din yung palaboy, Brother Wendell. May nakita din ako na Catholic bookstore. Pati na palaboy na Santo Niño na ipinagbabawal, bininta. Ayun. Bernardo. So, yun palang si ate kanina na-meet ko sa simbahan, sabi niya, no probs bro, meron tayo pick na sa likod ka na namin, nag-pick kami sa harap mo, hindi ko alam. Na-stolen shot pala ako nila. Ayun natin, maraming salamat at na-picturean niyo pala ako. Sabihin mo, send mo sa akin, post natin. Bro Wendell. Bro Junri, Bro Angel. Pareho pala tayo sitwasyon na naikwento ko na yata rito yan. No? Paano nakaraan? Nung bago kasi ako rito, di ba, lagi ang nagsisimba dun sa medyo malayo-layo na English. So, nakikilala ko sila, no, yung mga Filipina doon. Tapos, nung after 1 year, dito na ako napunta sa punto por punto. So, once a month na lang kami doon pag nagko-confess. So, dito na kami sa malapit. So, once a month, nakikita ko pa rin yung mga sisters natin. Tapos, iniisip ko nga, sana may nanonood dito. Parang ganun lang. Wala pa rin, walang nanonood daw. Walang nagsasalita tungkol doon sa punto por punto, no? So, sige, okay lang. Punta simba, kausap sa mga Filipina, no? Tapos maya nga yung sabagit ko, 2 months, 3 months ago siguro, nagpunta kami ron. Tapos tinitingnan ako ng sister, although kakilala na namin si sister, no? Tinitingnan niya ako gano'n. Tapos nag-stay muna kami, no? Pagtapos ng mass, usually kasi nagkukwentuhan yung mga kapwa Pilipino. Tapos pumasok ako ulit sa simbahan, nasa labas ako. Nandun sila, tinitingnan ako, Brad, Degel, dali ka nga rito. Tinitingnan talaga ako. Sabi niya, Brad, ikaw ba yung sa punto por punto? yan din ang tanong sa akin kaganina, Bro Angel. Ikaw ba yung sa punto por punto, yung nagla-live? Akala mo, sabi ko, wala yata sa Okinawa kasi usually may nagtatanong dito, mga ibang lugar sa Japan, no? So, dito siguro wala kasi doon lang maraming Filipina isa yon, although malaki Okinawa, no, maraming mga Filipina din, pero doon part na yun marami-raming Filipina nagsisimba. So, wala siguro kasi wala nag-approach sa akin, wala yun nga maya inano ko, tapos kinilabutan din siya, ikaw pala yun. Yun na, sa akin kanina, Bro Angel, hindi ko naman talaga inisip or expect na may nanonood ng punto por punto dito sa particularly sa Seoul. May nag-message sa akin pero hindi nga doon sa Seoul, sa Busan, meron sa Busan. Hindi ko talaga in-expect din. Si ate kanina, tingin sa akin. Ano ba si ate? Ba't tingin to? Yung nga, nagtanong siya bigla, ikaw ba yung sa punto por punto, yung nagla-live? Sabi ko, po, nanonood pa ba kayo? Gabi-gabi ako nanonood. Sabi niya ganun. Nagpasalamat talaga ako. Hindi ko nga lang siya talaga din kinausap kasi nga nagmadali kami kanina. Pero at least, masaya na ito paano unti-unti nang nakikilala yung punto por punto dito sa South Korea din. Nakakatuwa. Pali ang kagandahan nun, yung malapit sa'yo, nandito, ibig sabihin, ganun ganun. Oo nga, kaya nga nakakatuwa, nakakataba
Nakataba ng puso, nakakabukad sa atay, Bro Jando. Brother Jenry, meron pang alam ko na Korea yun eh. Sana si Ate Kilala Edna mo yun, naka-open camera. Hindi. Ate Edna, sana ikaw rin naka-open camera para makita rin ng ganda. Ay, oo nga. Bawal yun eh, bawal. Marami Sige na, nga Bro Jando. nagtanong kung si Edna daw at saka si Gilda yung isa. Isa lang yan. Meron diyang supporter ng Punto por Punto. Korea din ata yon. Sabi niya na pinagdasal niya yung asawa niyang ma-convert para sa pagiging Katoliko. In 25 years, yun, nakapagsimba na yung asawa niya. Ganun, nakatulong yung Punto por Punto sa mga sa mga teaching. Yun. Okay, so hanggang doon na lang po tayo. Kaya doon po kay Lolita Wabe, yung apo nyo po na grade 7, na open ng third eye, pwede nyo po yan ipa-deliverance dyan sa malapit na exorcist sa inyo. Kung wala po, pwede nyo po yan dalhin dito para ipa-deliverance din. And then, anong oras daw ang blessing sa morning, Brad? Thursday. Ulitin ko ha. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, mga nasa 1 p.m. yan. Kung ngayon darating na Saturday, November 4, wala kami kasi close kami niyan. So, walang blessing yan. Ang blessing next week is Thursday, Friday, and Sunday lang. Okay, dahil alas 10:12 na Brad Jando? po. Yes, Brother Wendell? Ang Catholic Defenders National Office diyan sa Tagbilaran magtatagpo meeting ngayong November 25. Dalaw kayo rito. Brother Wendell, 25 po ba? May binigay na date si Padre Iba po. Ano ba 'yon? Sinabi doon ay 22 something lang ha. By the way, Ate Edna, may babasahin lang ako para sa lahat. Ang ganda ng nabasa ko ngayon dito sa Catholic and Tradition, no, na site. Ano sabi niya, Brother John Ray? O sa Catholic and Tradition and Charismatic Evangelization. So, ang ganda dito, galing kay Father Pio. O asin Padre Pio, sabi dito, ang ano niya, ang tawag dito yung heading niya is Your Husband is in Hell. So basahin lang natin saglit lang naman. Sabi dito, I will ask Saint Padre Pio to pray for the whereabouts of her recently disappeared husband. San Padre Pio touched and smiled in pain and said, Your husband is in hell. The woman said, How? My husband confessed before he died. No? Tandaan po natin na my husband confessed before he died. San Padre Pio then answered, in his youth, he had a calling. He played with the Lord's calling because he wanted to rejoice in sin and enjoy life. Time passed and he became stubborn in sin and could not return to God. And before confessing, he forgot to confess some sins to the priest. He omitted and did not confess with a contrite heart. Without the pain of sin, without repentance, without the purpose of amending, confession will become a mockery. And at the moment of a communion sacrilege. So we must ask God for that grace of holy fear and pain for sins. Let us call on San Pedro Pio to obtain the grace of, parang hingi ng panalangin sa kanya, grace to a good and holy confession. So yan naman dyan, nakakatakot kapag talaga hindi tayo contrite heart mag-confess at may nakakalimutan na natin yung iba nating mga mortal sin. No? Sabi dito, my husband confessed before he died, pero San Padre Pio then answered, San Padre Pio touched and smiled in pain and said, your husband is in hell.
So nawa po ba't ko lang binasa to kasi syempre namatayan po kami no kagabi lang sinaksak po yung pamangkin ko. Kaya ngayon alam mo yung utak ko ba syempre hindi ko alam kung nasaan yung kaluluwa niya pero hingi pa rin po kami ng panalangin sa inyo para po sa kanya no. Shandel Ray Amper po sana maisalin niyo sa mga panalangin niya po. Marami pong salamat. Okay, thank you po sa lahat sa nagtatanong about sa Mateo 21:43. Ang tinutukoy po dyan yung mga Pariseo na nagtatakwil kay Kristo. Alfredo Rivera, ang sentido po ng Mateo 21:43 ay yung about yan sa mga Hudyo, mga Pariseo na nagtatakwil kay Kristo. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo dahil alas 10:16 na. Alas 11 na doon kay Brother John Ray at saka kay Brother Angel. So pasalamat na lang po tayo sa mga hindi na po nakapagtanong kasi naghabol din kami sa mga comment section. Dami pa nga mga tanong di pa namin nabasa eh. No? Ang dami nga. Dami, sobrang dami talaga. Dyan daw. Oh, yun, sa TED na, Meron ditong sige, sa YouTube live, sabi dito, question. When Mary was virgin and she had no say in becoming pregnant with God in her belly, why was this not considered rape? Uy, si yan, Brother Tata, Brother Tata. Hello, Brother. Brother, gising ka pa, Brother? Tulog na yata. Ikaw na lang, Brother Angel. So parang she wants to consider a rape yung pag-ano ng pag-conceive ni Mama Mary. So in the first place tandaan po natin no ang pinaka diyan is tandaan po natin ang magiging anak niya ay ang Diyos anak no. So paano mo sasabihin ng rape unang-una ni wala kang sexual intercourse yun. Tandaan natin walang sexual intercourse na nangyari kahit kanino. So yun is by the power of the Holy Spirit, by the power of God, no? So kapag Diyos ang may gusto kapatid, no, tandaan po natin, kapag ang Diyos ang may gusto, walang makakatutol doon at walang kasalanan doon kapatid. Yun po ang very short na punto por punto sagot. Walang kasalanan doon pag gusto ng Diyos kapatid. At di lang yan, Brad Angel, ang rape ay nangyari against the will of yes, a certain victim. However, in the case of the Blessed Virgin Mary, anong sabi niya? Be it Thy will be unto done. me. Thy will be done. According to your will. To your will. So, yun po. Yan. Natuwa ako sa tanong. Natawa ako. Sige po. Yun lang po kapatid. Okay, thank you sa inyo lahat. Si Alfredo Rivera, salamat Berjando. Kasi kiniklaim ng INC at MCGI na Pilipinas daw ang bayang nagkakabunga. Hindi po Pilipinas po, Roma. Okay, no? So, hanggang dito na lamang. Pasalamat na lang po tayo dahil alas 11 na ka Brother Angel at ka Brother John Ray. Ikaw mauna Brother John Ray. Yes, Bro Jando, no? So again, thank you Lord sa paanyaya na mapag-aralan po ang inyong salita na itinuro po sa banal na simbahan. At sa mga kapuntos po natin no, na nag-testimony at kay ate kanina na nagpataba sa aming mga puso, napakasarap na talagang nagbunga yung amin pong ginagawa gabi-gabi no. Palagi ko ang sinasabi na kung wala po kayo, wala rin po kami dito sa Punto por Punto. Kaya marami pong salamat sa inyo. Kayo po ang tunay na nagpapatibay sa amin, hindi po kami ang nagpapatibay sa inyo. So, maaaring vice versa no. Pero para sa akin talagang napaka-blessing po ninyo sa amin, lalo na po si ate kanina. Talagang na-bless po ako nung biglang lumapit siya sa akin at nireveal niya ngayon na pinicturean niya pala ako without knowing no na picture na pala ako ni ate. So marami pong salamat sa lahat at sa lahat din ng mga kaabag no na nag-comment para magtanong. Hindi ko po nabasa lahat ng katanungan dahil sa dami. Hindi naman po pwede na sa akin lahat manggaling ang tanong. Meron din sa
sa Zoom at mayroon din kay Bro Jando. Kaya pasensya po sa hindi po nabasa na tanong. Pinipilit ko po na mabasa ang lahat para mabigyan ng kasagutan, pero nililimitahan ko rin para po sa iba pang nagtanong na wala po sa aking channel ay mabigyan din po ng kasagutan. Naway mas palawakin niyo pa po ang inyong pag-uunawa, no? Next time, hindi pa naman po ay sige ate. Live mo na lang yan sa channel mo. Okay, yun na lang, no? So, Maganda yan. Maganda once and yan. for all, salamat sa lahat and God bless all. Yan, maganda yan, Brother Junri, sa sa Facebook mo ibanatan tapos i-re-upload mo sa YouTube mo. Doon sa Simalan na nagbebenta ng kandila na iba't ibang kulay, bawat kulay may iba't ibang kahulugan, bawal po yan, okultismo po yan. Bawal ha, okultismo yan. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman ang bibigay ng pasalamat, Brother Tata. Brother Tata, gising ka pa? Hello, Brother Tata. Mukhang tulog na yata to. Brother Wendell, meron kang gusto pasalamatan, Brother Wendell? Okay, salamat sa mga kapatid natin na nagsagawa ng testimony. At patuloy natin na ipanalangin for the conversion of our sinners and unbelievers. At sa mga pagpasalamat ninyo sa ginagawa natin, ang masasabi ko, we are only unworthy servants in the vineyard of the Lord. So pasalamatan natin ang Diyos sa lahat. Pro Dio et Ecclesia.